We've all heard about scary stories in hospitals and cemeteries, but one that's not quite as popular but definitely plenty to tell are the morgues and funeral parlors. That's why one embalmer has been sharing his story online and has been making rounds on social media. Tonight, he joins us live via Zoom. We have with us on the show Ferdinand Malgapo Jr., also known as Ka Morgue. Good evening, welcome to The Big Story. Ay, magandang gabi po, magandang gabi po. Uy, sa lahat ng pwede mong i-content, bakit mo ito napili mo? Ayun, parang ang sarap po kasi sa pakiramdam na malaman ng tao talaga kung ano yung mga ginagawang proseso talaga sa embalming. So yun ang kumbaga parang tawag dito, yung hanap buhay po ninyo, nilagay niyo lang online kumbaga. Yes, opo, dahil yung embalming po at funeral o funeraria talagang family business po namin. At yun, last year naisipan po natin na i-share natin sa mga kababayan natin kung ano yung kaalaman naman namin tungkol sa pagbabalsamo. Curious lang ako, no, Ka Morgue, nung una mong pinasok yung pagti-TikTok, yung pagla-live mo, madami ba kagad yung nag-engage? Oo, kasi 'di ba usually ano yan parang finally meron ng content na hinahanap ko. May ganun ba kagad initial reaction? Nung una po, hindi naman agad ganun karami talaga yung naging views ko eh. Nung naging curious sila about sa mga kung ano yung mga dahilan ng pagkamatay, kung may gumagalaw pang patay. Nung na-explain ko po yun, talagang biglang boom yung video. Doon po talaga dumami na yung nagtatanong po sa akin. Ka Morgue, pasensya na hindi ko tinamaan yung pangalan mo kanina, ha? Huwag kang magalit sa akin, baka, nako. Anyway, this, I agree, is a very unique content. Alam mo yun pa, hindi ko alam kung meron kang katulad. Pero eto na, pwede mo bang i-share sa amin, ibahagi, yung mga ilan sa, kung meron man, na mga nakakapangilabot na experience bilang isang embalsamador? Yun po, kasi po sa aming mga embalmer, kapag may nararanasan kami nakakatakot sa loob ng morgue, talagang hindi na lang namin pinapansin. Pero yung may mga pagkakataon po na, kumbaga nauunahan kami ng takot bago magbalsamo, yun po ngayon yung mga hindi namin makalimutan tulad nung biglang mawawalan ng kuryente habang dalawa lang kami nung patay sa loob ng morgue. Yung po bang gano'n, tapos yung mga nakikwento ng pamilya kung ano yung mga na-experience nung namatay bago sila nawalan ng buhay. At ayun, nauunahan po kami ng takot dahil may mga kwento po kasi na yung matanda bago namatay, may nakatingin sa kanya sa bintana. Yung po bang gano'n, nauunahan kami ng takot. Kaya habang ginagawa namin yung patay, feeling namin, merong nakatayo sa likod namin, yung po bang gano'n. Yung parang namamalikmata po kami. Gaano katagal mag-embalsamo ng katawan na tinitiis nyo yung takot na yun? Depende po rin sa katawan ng patay. Kung payat, mas mabilis, 1 to 2 hours. Pagka medyo lumaki ng konti yung katawan, hanggang 3 oras po. Meron kasi ako napapanood na pelikula tungkol dito eh. Hindi ko na malala yung titulo. Pero sige nga, bigyan mo nga kami ng experience. Kung wari, gumagawa ka ng content, pinapaliwanag mo sa amin paano mag-embalsa mo. Habang piniplay natin yung video mo, i-explain mo nga sa amin paano ba yung proseso. Sige po, gawin po natin. Yun ang pinakaunang proseso po talaga na ginagawa natin sa mga nagiging pasyente natin. Inaayos natin yung mga yung mukha ng patay dahil ang kailangan natin gawin, maibalik yung talagang dating itsura niya. Kung walang ngipin, kailangan po natin lagyan ng bulak yan sa loob ng bibig para maibalik natin yung talagang itsura niya. At ayun, medyo pangingitiin din po natin siya para kumbaga mas magandang tingnan. After po nun, ang gagawin naman natin, kukuhanan natin siya ng artery. Depende po yan kung sa braso or sa leeg. Kapag nakuha na po natin yung artery, doon na po natin padadaluyin yung formalin. After na makargahan po natin ng formalin yung buong katawan, doon na po natin i-aspirate or kukuhanan na natin ng dugo yung pasyente natin. After na makuhanan po ng dugo, lilinisin na lang po natin yung buong katawan, may make-up na po natin yung pasyente natin. Ganun po ang nagiging proseso sa mga binabalsamo nating patay. Huwag siya nagkakwento, parang hindi naman nakakatakot. Oo nga, Yung passion niya eh. Makikita mo, Ka Morgue, pasintabi. Pero gusto mo itong ginagawa mo, masaya ka dito.
Sa totoo lang po talagang naging masaya ako dito, minahal ko po yung trabaho na to. Kumbaga nakita ko po na talagang nandito yung buhay ko sa pagbabalsam. Sa katunayan nga po talagang meron akong ginagawa ngayon. Meron kaming patay sa morgue. Ayun, kumbaga pinagpatuloy muna ng kasama ko dahil nga po may interview nga po ako ngayon. Kamarga, tanong ko na lang, no? Kasi sabi mo nga medyo on break ka ngayon because of the interview. Pero kunyari habang nag-iembalsa ka, sabi mo umaabot ng mga hanggang 3 oras, no? Tapos Yes, opo. nagtitiktok ka habang ginagawa mo yun. Pag yung mga natatakot ka, yung meron kang mga hindi na-explain, katulad nung namamatay-matay yung ilaw, may napanood ako sa'yo, yung gumagalaw yung kamay habang Opo. Sinasama mo ba Opo. yun sa TikTok mo? Importante ba sa yung isama pati yung mga moments na ganun? Siguro po mas kailangan ding malaman ng tao 'yun. Kasi parang educational po ang nangyayari kapag ganyang nakukuhanan natin ng video. Kasi ang isipan ng tao kumbaga wala pa talagang kaalaman ng tao na may patay na gumagalaw, pero kapag po na-explain po 'yun na as educational na kumbaga natututo po yung tao, kaya talagang kinukuhanan po talaga natin lahat ng mga pangyayari. Pag may umaray dyan. May umaray na ba? Meron na. Wala pa naman po. Baka mamaya pa lang. Pero Kamorgan, meron ka ring, kumbaga ikaw, personal mo na parang, kumbaga mga ritual, bago mo syempre gawin yung trabaho mo, in respect to, again, these bodies. Sa katunayan po, hindi dasal po ang ginagawa ko kasi hindi rin naman po namin ginagawa kasi yun. Kumbaga mindset ko lang po kapag magsisimula ako magbalsamo, kumbaga nasa isip ko lang din po ito na wag niya akong pahihirapan, basta ako bahala sa kanya, pagagandahin ko siya. Lahat ng ikaaayos ng burol niya, yun ang gagawin ko sa kanya. Yun po ay lagi kong nasa isip bago ako magsimula. Hindi mo ba nauuwi yung mga imahe sa iyong pagtulog? Ano naman po, parang baliwala na po sa akin yan. Kaya lang minsan may pagkakataon, napapaginipan ko yung binalsam ko, kung ano itsura nila. Yung po bang gano'n, kaya lang parang sa akin po, di naman na ako natatakot. Parang talagang memorable lang. Pero yung takot po, wala na talaga. Kamorget, curious lang ako, no? Kasi kanina may sinabi ka about being educational, na-explain mo na nagkakaroon ng scientific explanation kung bakit gumagalaw yung mga kamay. But you also said na minsan natatakot ka. Nadi-differentiate mo pa ba yung mga moments na dapat matakot ka and yung mga moments na kaya kong gawa ng explanation to? Nung una po kasi talagang takot ang mararamdaman mo kapag first time mo talagang na-encounter yung ganun eh. Oo. Dahil nung una ko pong na-encounter yung gumalaw na patay, talagang syempre isipan mo po dun sa nakahiga sa embalming table, patay yun, tapos biglang gagalaw. Pero kaya lang po ngayon, kahit na po makakita ulit ako ng ganong pagkakataon, talagang wala na po talagang takot. Kaya nung nakaraan po, na-share ko nga po sa TikTok account ko, sa mga social media, na nakuhanan ko nga po yung mismong paggalaw nung daliri nung patay. Nung time po na yun, wala nang takot, kaya ayun, nakuhanan po natin. Kanina nag-feature kami ng yung paggawaan ng kabaong. Ang kwento sa amin, 6 figures daw ang kinikita doon. Sa pag-embalsa mo, malaki rin ba yung kita? Dito po kasi sa probinsya, lalo po dito sa Nueva Ecija, ang pinakalabanan po ng sweldo ng isang embalmer per patay. Kumbaga, per head po ang labanan po dito. Hindi po rito uso yung yung monthly Oo. na merong lang talagang presyo na o halaga ng sesweldohin. Kaya kapag po, kumbaga, pangit mang pakinggan, pag maraming patay, mas marami kaming pera. Kamorgan, ano masasabi mo? May kasabihan tayo, di ba? Ano na to, age-old saying na to, sabi nila, matakot ka sa buhay, wag sa patay. Yes, Slogan totoo po mo na yan. rin yun. Totoo po yan. Kasi ang buhay talagang pwede kang gawa ng masama niya, pero yung patay, kumbaga, ginagalang po natin yan. Sa ganito pong trabaho, talagang kailangan po ng paggalang. At sa huling pagkakataon na masisilayan natin sila, kailangan maging maayos o presentable man lang na makita sila ng mga kamag-anak nila. Pero okay din yung content, Kasi kahit paano, pinapakita mo yung isang, kumbaga, sektor na hindi namin o takot ang marami Oo. na malaman o puntahan. Kaya sa channel mo, pwede nang, mapanood ng lahat ng yun,
Opo. Ayun, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta talaga sa akin kasi sabi nga po nila kakaibang content ang ginagawa ko dahil tungkol po sa patay. At ayun, dahil din po sa content ko, sa mga ginagawa kong video, maraming kumbaga naging bukas ang isipan kung ano talaga ang ginagawa sa mga namayapa nilang kamag-anak. Grabe, 696,000 Oo, followers. Akala ko may biglang Ano nagparamdam. yan? Sa YouTube, almost 79,000, no? Dami. Tapos almost 700,000 sa TikTok. Tama? Opo. Ah, Nakakatuwa Opo. naman siya panoorin. oo. And itong parang, kumbaga, sa karamihan nakakatakot na mga, kumbaga, na sitwasyon. Sa pag ikaw ang kausap namin, parang napakagaan. Diba? Ay, salamat po. Nagtataka nga rin po kasi minsan hindi ko naman po inaasahan na makikilala nga po ko na minsan pag may nakakasalubong ako, kumbaga natutuwa po ako na hindi nila kinatatakutan ako dahil sa trabaho ko. Minsan may malalapit na, kuya, pa-picture ako. Nakakatuwa po ba na talagang, kumbaga, na-appreciate nila yung trabaho ko at kung ano yung mga ginagawa po namin.